Good morning mga kumartes. Today is Friday. Thank you Lord, nakabuo na naman ako ng isang linggo na walang absent. Kagabi nga, nagdadalawang isip ako kung papasok pa ako o hindi. Syempre, piyesta ng San Pablo. Hindi man lang ako nakagala sa plaza. Hindi ko man lang na-vlog kung ano yung mga ganap doon kagabi. So yung nakikita ko lang po, sabi nila mas maayos na daw ngayon. Hindi daw siksika, na kahit mga senior pwedeng maggala. Tapos sabi nila magkabukod daw yung bilihan ng mga pagkain doon sa mga nagiinom. Tapos sabi pa nila, hindi man daw ganong kagarbo pero mas maayos naman daw. Na kahit madaming tao, hindi ganong siksikan. Dati kasi talaga pag napunta kami doon, bungad pa lang siksikan na. So nakikita ko nga sa mga post, ang sasarap ng pagkain eh. Kaya yun, ngali-ngali ko sana maka-absent kagabi. Yun nga lang, hindi pwede. Meron akong iniingatang perfect attendance, sayang. Isa pa nga, magbibigay na tayo ng SLBL. Mahirap na, baka mabawasan pa. So syempre, yung BL na yun, may paglalaanan na yun. Dahil magbabakasyon na nga tapos magpapasokan ulit, ayoko mabigla sa pagtutuition. Isa pa nga, bibili pa ulit ng mga gamit. Pinaghahandaan ko lang mga kumarites para nga hindi tayo masyadong magipit. At syempre, yung utang natin kay Shopee malapit na matapos, 4 na hulog na lang. Goal ko talaga yan na matapos na yung mga utang ko kay TikTok at kay Shopee. Finally, matatapos na nga yun bago magpasukan ngayong June. Ang sarap naman sadya sa piling kapag ka nababawasan ng mga utang. Kinauna nga pala ako ng asawa ko at himala. 1 linggo atang hindi pumapalya sa pagsundo sa akin. Siyempre, bago pa ako pumasok sa trabaho, binabalaan ko na yan. Baka mag-inom ka na naman ha, baka hindi mo na naman ako masundo. Nako talaga, lagot ka sa akin. Kita nyo naman kung gaano kadilim nga dito sa may daanan sa amin kapag ka madaling araw. Hindi ako natatakot sa dilim mga kumarites. Hindi rin ako takot sa white lady, mas takot ako sa taong buhay. Pero syempre, charot lang. Alam ko naman na kasama ko palagi si Lord kaya hindi ako natatakot. Mas matakot ka kapag ka wala si Lord sa buhay mo. Yun ang mas katakutan mo. Pagkadating ko nga dito sa bahay, si mother nga ay gising na din. Hindi niya nga pala alam na wala palang pasok. Paano? Gabing-gabi na sila nag-announce na walang pasok. Ang mga bata pa naman maagang natutulog, pati si mother maaga natulog kagabi. Kaya yan, pagkadating namin sabi namin walang pasok. Si Kurt nga hindi rin alam na walang pasok ngayon. Mga 10 ata natulog na yon. Bala ko nga pala ngayon maglilikom ako ng sinampay at maglalaban na nga din. Dahil magde-day shift na ulit tayo mga kumarites. Gusto ko kasi pag awas ko bukas ng umaga, maglilikom na ako ng sinampay at magtutupi na. Para pagdating ng linggo, magpaplansya na lang ako. Syempre, kung Sabado pa ako maglalaba, syempre matutuyo pa to kinabukasan pa ng linggo. Mas marami akong gawain kapag ka ganun, hindi man lang ako makakapahinga. Kaya pag alam ko magde-day shift na ulit, maaga pa lang naglalaba na ako. So for sure naman siguro bukas tuyo na tong mga to. Asawa ko lang naman yung madami magdamit dito tsaka yung anak ko. Maya't maya kasi sila nagpapalit ng damit. Kumpara naman sa akin na yung pangsusun ko sa trabaho pang araw-araw ko na din. Pagkatapos ko nga magsalang ng labahin, magsasaing naman ako. Wala naman pasok yung anak ko pero kailangan ko pa rin magsaing. Kakain kasi ng umagahan yung asawa ko at isa pa nga tanghalian na rin to. Para mamayang tanghali pag umuwas dito yung asawa ko, may kanin na at may ulam na din. So naghanap nga ako ng lulutuin dito sa rep at ang nakita ko nga itong tapa. Ang gagawin ko na nga lang pala dito gagawin nga pala natin itong bistek. Yung totoyohan na medyo may asin. So punasan muna natin itong ating lababo dahil yung aking mag-ama kapag ka naiwan talaga dito sa bahay, basta na. Hindi man lang makapagpunas-punas, yung mga pinagkainan, hugasan. Pagdadating ako lagi, yung lamesa, ang daming kalat. May mga balat ng pinagkainan, hindi man lang maitapon sa basurahan. Yung mga pinag-inuman na baso, hindi man lang mahugasan. Yung mga pinagsawsawan ng toyo, nasa lamesa. Lahat yan, kapag kaawas ako na lang ang gumagawa kaysa magbunga nga ako sa umaga. First thing talaga, wag nyo sasanayin yung sarili nyo na nagbubunga nga na kayo sa umaga pala. Kalmahan mo lang self, mamayang tanghali na, charot. So ang gagawin ko nga lang pala dito, ipiprito ko nga lang pala to ng bahagya. Ibubukod natin yung toyo nito kasi si Kurt hindi kumakain ng may toyo na rin. Kaya ayan, yung sabaw, ibunukod ko. Kasi yung asawa ko naman gusto may sabaw. Si Kurt naman ayaw. Di sige, tayo na lang yung mag-adjust para wala na lang reklamo. Pag kasi isinama ko yung sabaw, hindi kakain si Kurt. Although yung asawa ko naman kakain kahit walang sabaw. So kaysa magluluto pa ako ng panibagong ulam, sasakit lang yung brain cells ko nito agang-aga. Ilikom ko na nga rin pala yung mga damit namin dyan na tuyo na kasi magsasampay na ulit ako mamaya. At pagkatapos ko nga palang kumain, magdi-devotion naman ako. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Lord tuwing umaga. Or di kaya naman bago matulog. So sanayin nyo na rin yung sarili nyo na makipag-usap lagi kay Lord araw-araw. So mga kumartes, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Bye!